Brother Tonio Silos atong gihagaan nga Living Saint buutan kayo nga CFD o tigpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon, aniya kita karon aron maghimo og usa ka dialogue pagbinayloay sa mga ideas tali sa duha ka tao. Ang usa ka Catholic Faith Defender, CFD. Ang usa ka ateista o sa Espanyol pa ateo, atheist, na dili motuog Dios. Unya ang ilang tema karon sa dialogue is the 5 ways of Aquinas sound. Ang 5 ba ka argumento ni Saint Thomas Aquinas na usa sa magiitan nga mga theologians o philosophers sa simbahan? Rationable ba? Sibo ba sa hustong pangatarungan o takos bang tuuhan? O ang affirmative side, natural, ang CFD at igsoon Brother Mark Steven Pandan, niya dinhi karon, o ang negative side si Brother Red Kiatson na usa ka atheist ako nang gikaingon. So, simple ra kayo ang format niini. 15 minutes ang ilang stand. Matag usa kanila, muuna ta sa affirmative side. Unya adunay 30 minutes nga exchanges pag binayloay sa mga pangutana og tubag. O katapusan nga stand kanang gitawag og closing remarks mao ang mga 10 minutes. Unahon na to ang negative side, then last ang positive o affirmative side. So simple ra kini, ilang agreement ang maong standard o rather maong format o ato ning sugdan dinata maglanay. Andam na ba ang atong duha ka tig-dialogue? Dili na nato tawgon yung debate, dialogue kay mura o dili lalis paminawon, mga buutan man silang duha. So wailangan. So okay na, ready na. Sige. Atong sugdan karon, atong hatagan og 15 minutos. Ako na lang mo oras po. Atong iset ang atong stopwatch. So 15 minutos. Wailangan Brother Mark Steven Pandan. Atong hatagan sa masimbang pakpak. Daghang salamat sa atong moderator, Brother Lord, ug atong CFD President. Mayong hapon kaninyong tanan nga naminaw karon. May timer mo? Alam timer ka, okay. So karong hapuna, mga igsoon, akong ipruweba nga ang argumento ni Saint Thomas Aquinas, usa ka Dominican nga philosopher, nga dunay Dios, no, katong iyang argumento sound, kasi pasabot og sound. Napruweba gyud niya ang buot niya nga ipruweba, no, nga dunay Dios. Duha ang kondisyon, mga igsoon, aron matawag nato nga sound o successful ang usa ka argumento. Una, nga tanan nga mga premise, pasabot tanan nga mga ideya nga gisukaran niya puro tinuod. O ikaduha, nga ang structure sa argumento mismo balido. Pasabot walay fallacy, walay error sa reasoning. Atong ipakita karon nga kanang duha ka kondisyon sa pagka-sound sa usa ka argumento napuman sa argumento ni Aquinas. Ug ang iyang argumento mao kini. Gikan kini sa chapter 4 sa libro ni Aquinas nga De Ente et Essentia. Usa ni sa mga kinakaraanan nga argumento ni Aquinas. Dili sa ta magisgot sa 5 ways kay motaas na ang istorya. Andi lang ta sa usa ka argumento gikan sa De Ente et Essentia. Ug mao kini. Mga igsoon, kung makabantay mo, diri sa plaza, daghan ang mga tao. No? Naigalingkod, naigaburog, basta kay daghan mga tao. Atong ipruweba karon nga dili pure existence ang mga tao nga naa diri. Kung sabi pasabot ang pure existence. Para masabtan nato ang pure existence, mga igsoon, atong sabton unsa na existence, unsa pud nang essence. Sayon ra na, mga igsoon.
ang essence mao ang kinaiya, mao na ang tubag sa pangutana nga unsa ka. So unsa man ka, tubag dato ana, unsa man ko, tao, no? Rational animal, tao. Karon unsa man ang existence, mao na pagkanaa, no? So sa lain pagkasulti, atong ipruweba karon, no, nga kitang tanan nga naa diri tinuod yun nga lahi ang atong existence ug ang atong essence, lahi ang atong pagkanaa ug ang atong kinaiya. Ug tungod kay lahi man ang atong kinaiya gikan sa atong existence, nagpasabot kana nga dili ta pure existence. Ug ang argumento ni Aquinas mao ni unang punto, kung tanang realidad sa tibuok, sa kinatibuk-an sa realidad, kung tanan na puro dili pure existence, meaning puro lahi ang existence o kinaiya sa tanang butang, kung gana tanang realidad, atong i-prove nga walay mo exist nga bisag usa kabutang sa kalibutan. Pero premise to, ikaduhang punto, ning exist man mo, ning exist man ko, ang atong ka-dialogue di exist man. So nagpasabot ka na nga dunay realidad nga ni exist. Unya kay sa premise 1 kay kung tanang realidad dili pure existence, wala may mo exist. Ergo gamit ang logical structure, gitawag nato modus tollens, no? Balikon ako. Kung tanang realidad sa tibuok, sa set sa tanang realidad, no? Kung tanang realidad puro dili pure existence, walay maka-exist. Naa may nag-exist, ergo kinahanglan naa ay realidad nga dili pure, kinahanglan naa ay realidad nga pure existence. Di ba? Kaya kung tanang realidad dili pure existence, wa may maka-exist. Pero na may exist. Therefore, dunay at least usa ka realidad nga pure existence. Ato na ipruweba karon. Unang punto nga kung walay pure existence, walay mo exist. Rason na mao kini. Kung makabantay mo mga igsoon, imagine usa ka gabi alas 12 na, no? Naka sa imong kwarto ni tanaw kas bintana, ngit-ngit na. Pero doon na gihapoy gamay kahayag. So, atong i-assume nga walay suga, 3 minutes bro. Okay ba? 4 minutes. Unsa nagbunto na to? Ang kahayag na imong nakita karon gikan man sa asa, sa buwan, di ba? Kay gabi naman. Pero kung makabantay mo, ang kahayag nga naa sa buwan, wala niya giangkon sa iyang kaugalingong kinaiya. Hinoon, gidawat niya ang iyang kahayag gikan sa adlaw. Unsa may kalahian sa adlaw ug sa buwan? Ang buwan dunay kahayag through another, per alyud, tungod sa lain. Ug kanang lain mao ang adlaw. Now sa star, ang adlaw hinoon lahi siya sa buwan. Tungod kay duna siya kapasidad gamuhatag og kahayag base mismo sa iyang kinaiya ug wala siya gaagad sa lain. So sa lain pagkasulti, ang kahayag nga naa sa adlaw naa niya per se, wala gaagad sa lain. Karon, kung dili ka pure existence mga igsoon, kinahanglan per alyod ang imo existence. Nga naman, ang nga mo na, kung naani mo ang imong existence nga dili per alyod unya dili ka pure existence, mahog nga naara nimo ang imong existence sa imong kaugalingon, di ba? Pero ang problema ana, mahog nga ang existence ning resulta lang na siya sa unsay naa na nimo internalidaan. Pero karon ang existence di man na pwede nga mugawas lang nimo internally. Nga naman kay para manaa kadaan kinahanglan mo exist na kandaan para mahimong kagikanan sa existence nga mo flow unta gikan nimo. So dungan nga mag-agad ang existence nimo ug ikaw gaagad sa existence, which is an ontological contradiction. So nag-prove na siya nga ang existence sa mga butang nga dili pure existence naara niya through another. Pinakabilis bro. So sa laing pagkasulti,
7 minutes pa. So sa lain pagkasulti, no? Nga ni maison, ato i-simplify gyud. Kung tanang butang sa tibuok realidad dili pure existence, mahog nga ontological contradiction ang tanang butang. Sa meaning nga para maka-exist sila kinahanglan di sila mo exist, which is impossible. Ngano to? Kay ang ilahang kinaiyaraman ang gigikanan sa ilang existence, di ba? Kay wa man sila kaagad sa existence sa lain, pero para maka-exist ang kinaiya nga mo'y gigikanan sa existence, kinahanglan man ang ma-existence daan. So dungan nga ang existence anang butanga gaagad sa kinaiya o wala gaagad siyang kinaiya, which is a contradiction. So kinahanglan na i-exclude nato ang hypothesis nga tanang realidad sa kalibutan ingon ana. Nga naman kay kung tanang realidad sa kalibutan gaagad sa iyang existence sa lain, madi ay kay ontological contradiction lagi nga impure existence ka unya gikan na sa imong kinaiya imong existence. So kung nga na tanang realidad, tanang butang sa kalibutan, gaagad sa lain para siya maka-exist. Pero kung tanang butang sa realidad, gaagad sa lain para siya maka-exist, mura na tanang kahayag adtong gabiuna, gikan ra sa usa ka moon. Di ba? Nga ang moon, ang iyang kahayag, gikan ra sa lain. Imagine ko, no? Ibutan mo to, infinite ang gidaghanon sa mga moon. Nagpasabot ba na nga, tungkol ka infinite kaya na sa mga moon nga makahatag o kahayag diri sa earth? Dili. Nga naman, kaya ang gikinahanglan na to, usap ka realidad nga sama sa adlaw, nga dunay kapasidad nga mohatag o kahayag tungod sa iya mismong kinaiya. Mao na ang atong punto karon. Kung tanang butang sa kalibutan sama sa moon, kansang existence niya gaagad sa lain, unya walay realidad nga sama sa adlaw, nga dunay kinaiya mismo, nga ang iyang kinaiya mismo mao ang pag-exist. So walay existence nga madawat sa bisan unsa, pero naman kita existence ni exist man kita karon. Busa dunay butang nga at least usa nga pure existence sama sa adlaw, nga dunay gahong nga maka-exist tungod mismo sa iyang kinaiya, no? Karon kinahanglan usar na kanang pure existence nga naman kay imagine para manaay at least duha, no, labaw sa usa sa bisan unsa, kinahanglan nga naay naa sa usa nga wala sa ikaduha, di ba? Kay kung walay gitawag nato principle of differentiation, meaning kung walay kalahian ang usa sa ikaduha, usa na sila. So para manaay duha ka pure existence, kinahanglan dunay anaa sa usa ka pure existence nga wala sa ikaduha. Pero imposible na mga igsoon nga naman. Kaya atong ipakita na ganina nga example, ibutang ta ang kalahian kay ingon ani. Sa mga tao diri sa plaza, pareha matag mga kinaiya, no? Pareha tag form mao ang pagkatao. Pero daghan man lagi ta. Bisag pareha ra tang tao, daghan ta. Ngano ni daghan man ta? Tungod kay naay naa sa usa ni nato nga wala sa uban. Unsa man na? Matter. No? Ang matter mao'y hinungdan nga manaay labaw pa sa usa ka tawo. Karon, ingon ana ba ang pure existence nga naay lahi sa pagkatao mismo, di ba? Sa pareha sa tao nga lahi sa form sa pagkatao nga mao matter, no? Pareha ba na ang pure existence nga naay lahi niya nga mo'y mahimong basihan sa pagkalabaw pa sa usa sa bisan unsa nga pure existence? Wala. Nga naman kay ang realidad, no, nga gawas sa pure existence walay lain, either impure existence or nothingness. Pero dili pwede nga impure existence ang hinungdan nga makapalahi sa usa ka pure existence sa ikaduha. Kay tanang impure existence ga-exist raman tungod sa gaunang existence sa pure existence. So sa laing pagkasulti, kinahanglan nothingness alone ang makahatag og kalahian sa duha ka pure existence. So usa ra gyud ka pure existence. Kaya may kalahian. Kinahanglan pud siya all powerful. Nga naman, kay tanan nga ning exist
nga activity sa kalibutan, tanang gahom nga naa sa kalibutan, tanang nahitabo sa kalibutan, kinahanglan gaagad sa paghatag niya og existence. Sama nga tanang kahayag niadtong gabi una, gagikan sa buwan, gaagad sa kahayag sa adlaw. Last 3 minutes. So sa lain pagkasulti, na-prove na to mga igsoon nga dunay usa ka realidad nga maoy hinungdan, no, sa existence sa tanang butang na all powerful o ato pong ay pruweba nga kaibaw siya sa tanan. Nga naman, kaibaw siya sa tanan, no, tungod kay tanan nga form, tanan nga kinaiya nga naa sa kalibutan, siya man ang gamugna, no? Nga naman, kay wala na may laing makahatag nila o kinaiya, katuro mang naghatag sa ilang existence. Di ba? So sa laing pagkasulti, kay tungod kay siya man ang gamugna anang tanan, no? Unya karon kay para makamugna siya, og example, pareha nato nga naay sa labutan, no? Realidad nga dunay intelligence, kinahanglan na po sa intelligence. Kay whatever must be in the effect, must some way be in the cause. No? Sama nga kung makita na to ang usa ka piece of art painting nga dunay sign gid nga na intelligence nga gahimo ana, kinahanglan kay bawta nga artist gyud nga naay intelligence ang naghimo ana, ingon ana pod ang mga realidad nga makita na to nga dunay intelligence sama ninyo karon nga namay intelligence. Kinahanglan ang pure existence nga nagmugna nimo labaw pang bright nimo. Ug sa last punto, doon na siya kagawasan. Doon na siya kagawasan tungod kay dili man necessary ang mga butang sa kalibutan. Unsay meaning ana? Pasabot ana nga pwede man nga malahi ang estado sa kalibutan. Pwede man nga walay plaza dire. Pwede man nga imbes nga katedral diha, pwede magbikyo ang naa diha. So, dunay posibilidad nga malahi ang realidad sa unsay naa karon. Pero nganong nahitabo man lagi ni? Tungod na kay kibuot adto nga pure existence nga maingani. Tungod kay naaman di ay siya kabubuton, so na siya will, mo ni will kay mabuton. Do na siya omnipotence, do na siya intelligence, do na siya will. Unsa man ang realidad nga do na intelligence ug will? Persona. So ang pure existence nga atong na-prove nga ni exist, personal. Ug busa mao man ay description sa Dios. So atong napruweba mga igsoon, o ato pa rin pwede tiwason, unya, atong napruweba nga kaning realidad nga pure existence, nga kinahanglan mo exist para manaa ang bisag unsa at all. Do, kinahanglan siya omnipotent, nga creator, o intelligent, nga free creator, no, sa tanang butang, nga mao kana ang ipasabot nato sa termino nga Dios. Dahil salamat mga igsoon, ug maayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat, Brother Mark Steven Pandan, sa imong pagpabarog may tungod sa usa sa mga punto nga giproybahan ni Saint Thomas Aquinas sa iyang pag-argue nga aduna kay Dios. O karon mo sunod ang line usab nga 15 minutos ihatag nato sa iyang kadayalog. Walain si Brother Red Quezon, usa ka atheist. Okay? Ready na ka, bro? Time starts now. Ay, may hapon din sa tanan. Nagpasalamat ko sa CFD sa pag-invite na lang ako diri. Kaduha na lang ako diri nga time. So, to ako sa ka-atheist since high school. And ang akong stand, ang akong opinion about ni Aquinas, ako dagan to giyan pa kang gisulti ni Mark, pero uwatan lang sa ako sa kanang sunod nga tayo kanang mag-open forum ni ba. Ang ako lang, kang Aquinas lang, ako lang iyang objection niya kay si Aquinas manggod ato nga time nga sa iyang time ang gigamit ni Aquinas nga para to prove nga naay God, exists ang God is iyang own intuition. Akong argument is that we cannot rely our own intuition to prove something it is real. For example, pila ka centuries ago may kaingon ta nga, boy, intuition na nato daan nga kita makaingon jud ang kalibutan flat. Muna yung intuition nato da sa unang may dili magud flat ang kalibutan sa unang panahon sunugon ka or prisuhon ka kaya against ka sa unsa na establish nga fact nga flat ang kalibutan.
And then niapot si Christopher Columbus na prove niya nga dili dahil flat ang kalibutan, this round ay which means nga pasabot ato dili jud nato magamit ang intuition if mo prove tag sa kabutang or sa ka hypothesis. Another example is that sa unang panahon moingon tag time is immutable. Dili siya mohinay, dili siya mopaspas, constant ra gyud ang time. Pag-abot ni Einstein, nasayop na sad ka. Atong intuition wala ka catch up sa unsay revelation sa works ni Einstein. Ganingon siya ang time muhinay, mupaspas ug muhunong. So muna ang ako lang yung objection ni Aquinas is that intuition na yung gigamit tanan to prove ni God, which is dili na siya accurate. Kaya our intuition is bias. Na siya bias, which means kung si Aquinas, I think nangita siya evidence para to support sa iyang God pa, sa iyang trying to prove. Ang science, on the other hand, is mag-gather sila evidence first, and then based on that evidence nga ilang nakita, diya sila mo come up ug unsa ang ilang conclusion. For example, moingon sa si Aquinas nga ang conclusion magod ni Aquinas is ma-prove na niya iyang personal God, but we all know nga daghan kay klase-klase nga God. Unsaon man ni Aquinas pag-prove nga ang katong God nga iya na-prove sa iyang statement is iya yung God, dili ang uban God sa lain religion. Usa na sa akong question sa pagkuha ni Aquinas, including kato yung 5 ways. So mo lang to, diya lang sa kubugsugod kay murag tagandagan to gi-unpack ang Mark. So magbalik lang mi sa open forum mo niya. Mo lang to ang objection ang Aquinas lang yun is that nigamit siya intuition para to prove yang God. And then akong ipakita nga dili na to masaligan na tong kaugalingon intuition kay aside sa bias siya, daghan sa siya pwede dako kay siya possibility nga sayop din siya, which is nakita na nato throughout history nga atong intuition dili jud kasaligan. Okay, salamat kayo, Brother Red. So, ang iyang pagpaambit karon sulod lang sa 3 minutos, iyang gi-wave ang sobrang oras aron nga modetso na kita sa ilang exchanges binayloay, open forum o cross examination sulod sa 30 minutos. Depende nila o ila bang humano ng 30 minutes basta kay ato lang ning limitan og maximum of 30 minutes. O karon ang duha ka tig-dialogue karong hapuna atong patindugon diri sa tubangan. Unya ang unang pangutana magikan sa negative side, Brother Red Ketchup. So kung first pangutana with regards to pure existence o impure existence ito. So yun sa pag-differentiate ni Aquinas nga kani siya pure existence, kani siya impure existence or something. Yun siya pag-differentiate, unsaon niya pag-describe, na makatag ko siya example sa pure existence o sa impure existence. Kuan bro, ingon na ni. Ang iyang strategy, conceptual analysis. Ang meaning na bro, ingon na ni. Kung pure existence ka, iyang i-prove na kinahanglan, kung arita sa DNT nga ang gigamit ganina, kinahanglan usara jud ka. So meaning, kung makita nato nga daghan mo sa usa ka set of reality kahit daghan tang tao dire, nagpasabot na siya nga wa na satisfy ang condition para ma-pure existence ka. Kaya kinahanglan usara mo jud sa pure existence. So meaning, mo pa usa sa mga basis nga kinahanglan usara jud ka. Ya kung meaning kung daghan mo, di na gyud ka pure existence. Ya kana pud nga same logic mo po na iyang gigamit sa Aquinas nga 5 ways. Sa first way, iyang i-prove pod nga kung pure existence ka, wala kay motion. Karon kay namatay motion. So wala ka satisfy sa condition para ma-pure existence. So impure ta existence. So sa second way, ang ana ra po efficient causality nga nagay sa mga logic bro. Kato. Okay ra ba to siya nga tubag? So ang pagsabot nako kay i-prove niya Aquinas ang pure existence tungod sa cause and causality, cause and effect or something ana. So everything mamahog siya katong balik yapon sa katong usa sa mga 5 ways na Aquinas nga
murag unmove mover yapon nga something ana. So okay. So ang unmove mover ni Aquinas ay dili ganahan ka mo paano mo pagkakira. So ang discuss ang unmove mover ni Aquinas kay ang premise niya kay is in simplify na nato ka nang naay movement which means murag domino siya ba. Dili mo tumba-tumba ang tanang domino kung walay nagsugod sa usa. Murag Sige. Kanang analogy nga ang usa ka domino gitod sa ikaduhang domino. So kinahanglan jud duhay kinahanglan domino nga nagpatud sa tanan. Sa sumala sa atong mga commentator ni Aquinas, example Dr. Edward Pacer bro. Para niya dili na mao ang best na analogy para sa unmover argument ni Aquinas. Nga naman kaysa ka Aquinas nag-distinguish siya og duha ka klase sa causal series. Unsa man ang causal series katong na cause, effect, cause, effect. So duha ka klase na para ni Aquinas. Una, katong causal series per se. O ikaduha, causal series per accidents. Ya, okay ra explain og gamay duha karon maklaro ang kalahian. Kung makisot ta og causal series per accidents, ingana tong domino kay kung mag-move ang usa ka domino A kitahay ni domino B o niya ang domino B motod sa domino C. Kung makabantay ka, ang pagtud ni domino B ni domino C wala ka agad sa at that very moment ba ang force niya is already in itself nana sa domino B balikan ako ba tayo domino A B C. Ang domino D mo ay gatod ni domino A. Ang domino C may gatod ni domino B. So sa kasagaran characterization na dili makamove ang domino B ni A kung wala ang C. Niya, kinahanglan ultimately na adyo kinahanglan ng domino. Kung makabantay ka bro, anang nga causal series, makamove ang domino B ni domino A bisag ning undang na og pamove si C ni B. Di ba? So, dili mag-require og pag-sustain nga pagtud ni C ang B para makamove siya sa A. Lahi ka Aquinas. Kay ka Aquinas, at every moment nga maghatag og mag-cause ang first mover sa tanan nga iyang ginahimong effect, di pwede nga naatoy ang mga intermediaries na sila kaugalingong mag-power na exercise nga wala at that very moment gidawat sa kuan sa gikan sa unmove mover. So man relevant difference mo niya. Tungod na makaingon ta nga dili gito mao ang best na characterization ang mogamit ang analogy. Okay ra bro. So ang best na analogy ana sa akong tan-aw katong gigamit mo di Pacer, gigamit mo di ang Aquinas mismo sa first way katong hand. Okay na lang katong na lang ka Pacer kay mas klaro. Kung naay libro dire, no? Kung dahil cellphone, kaya cellphone nga naa sa lamisa gisuportaan na siya aning stand. Ya kaning stand gisuportaan sa south, di ba? Kung dunay bisag usa ka butlo nga wala ang stand, hagba dayon ang cellphone. Dili pareha atong domino nga dili mag-require og pag-sustain. Kinahanglan dili po at the very moment, karang segundo, karang punto nga gagunit ang stand sa cellphone, gigunitan gisa sa south at the same time. So, mo to sa per accident per se nga tanan nga gakong nga naa dire wala na niya gigunitan lang on itself but gidawat niya to another yun which is the ground. Kaya ang ground na mao ni murag ang mover nga kanang wa na gaagad og lain para makagunit sa cellphone. Okay bro, klaro na. So, ang pagsabot ako ang Aquinas kay naay constant force of light. Pero sa kaning example bro nga ang cellphone ang lamisa nag-support sa phone at the same time ang sound nag-support sa lamisa. Pero kani siya example bro wala naman ni constant force of light kay ni equilibrium naman silang tanan. So according to Newton zero na niyang force of light. So mo lang makayon ko nga ang kana siya mas murag feeling ako mas kanang murag mas intuitively mas acceptable mas sayo naman i-accept ang katong domino effect. Kay based sa kan Newton nga formula, kani siya nga cellphone, kaning lamisa o kaning sound,
zero na ang force applied nila. Pero unsa may nakapa-zero? Unsa may nakapa-zero? Agad ito lo. Lagi, so kaagad ng tanan sa So wala na yung, I mean, wala na sila yung, di ba, ay sila, na constant force applied, pero kanina wala naman yung constant force applied, wala na yung force nag-apply na nila ba? At pag-abot na nila diha tanan, zero na tanan, zero na yun na sila, wala na yung force na apply na, according to physics at Newton yung formula. So nag-equilibrium sila, meaning zero na yun sila tanan, wala na yung constant force applied. The same sa katong domino, nga pagkatagat sa usa, zero na tong zero ang domino A gitukmod sa domino B, ang force nga gihatag sa domino B, which means ang katong ang kinetic force nga nasa domino A kay zero na kinahatag na niya sa usa. Same na sa dani nga ni equilibrium na sila. Pagtumba sa dominoes A, equilibrium naman siya, zero na. Tumba sa B, equilibrium sa sila, zero na. Same sa ingani nga pagbutang naman na, the fact nga gibutang, nag-support sila tanan, zero na gid ang wala na sila yung constant force applied. So, katabo, ang problema ato, kaya nag-assume to siya, nga, at the very moment nga na-zero, na equilibrium to siya, ma-equilibrium na siya, if and only if, sa kondisyon nga, naa ang tulo. Di ba? Apil ang saog nga gagunit niya at the very moment. So, kung sa time 1 kita ay na-equilibrium na. So, sa time 2, kung mawa o galit ang saog, kung sa may tabo, pagba. Pero mo zero gyapon ang ilang kuan. Mo zero kay paghatag sa cellphone matumba sa wag tamo na ni. Kay wag tamo na lang misa. Mawa na sa galit. Matagak ang cellphone sa saog. Pag-abot sa ang cellphone, pag-abot niya sa saog, zero gyapon. Ang iyang momentum mo equal to zero lang gyapon pag-abot niya sa saog. Kay mo rest mangid siya. Pero ang issue na to, kay dili matong asa na siya after nga natagak. Ang issue na to kay katong posisyon niya before natagak. So, before sa matagak, para dili mahitabo kung ikaduha nga matagak siya, kinahanglan og way undang nga pagbunit sa saog sa entire structure. Di ba, bro? So, in other words, nga na po ng uncos-cos. So, bro, pwede nagbubalik ta sa structure, sa argument mismo kay nindong mo ta sa analogy, which is not always does not always map on sa argument. So, balik na, bro. Sa first question, katong first na premise na ho ganina, nakay objection na to, katong first premise nga, kung walay pure existence, kinahanglan walay maka-exist. Nakay objection na to nga line of reasoning. Wala ko yung objection, bro, in a sense nga wala ko kasabot jud unsay pasabot niya sa pure existence mong like unsa may gibuhat like naa ba siya test nga gihimo nga kayon siya amo ning ma-differentiate niya ang pure existence ug ang impure existence. Wala siya data nga mapakita ba ang mao lagi ako ingon sa atong pag-opinion nga ang girilay ni Aquinas kay yara jud question. Okay, bro. Lahi ang ato ipaklaro, bro, ha. Ang girilay ni Aquinas is dili intuition but argumentation, no? Lahi na sila. Kaysa intuition gikan sa evidence, no? Gikan sa ginagmayng evidence, mura ka dinglip to the conclusion without rigorous argumentation nga kara premise mo follow gyud sa nauna, etc. Lahi Aquinas kay kara step ni Aquinas strictly mo follow gyud. Why? For example, kinahanglan gyud ang pure existence usara. Kana sa imong claim gani na intuition ra niya, di ba? Ako i-prove na dili na intuition, no? Kaya ingon ani, kung ang usa ka pure existence malabaw pa sa usa, example, usa pa yung meaning of existence kana pagkanaa ba, pagkanaa. So, kung pure existence ka, wala nagilain nga naa nimo except existence. So, nagisa bro. So, balikan ako ha, kung existence jud ka na pure existence, wala na something other than existence nga naa nimo. Lisod na nato na imaginon tungod kay tanan nga mga butang atong na sense sa kalibutan kay puro man di pure existence, di ba? Kay ako namo ko existence plus like one how nature which is existence plus the human nature, di ba nga naman ko. So wala tayo makitaan sa atong experience nga butang nga identical yung existence o yung nature nga wala na yung nature distinct from existence. Atong dahil hypothesis ta, no? So, if naa magani reality na pure existence, kinahanglan usa ra gid siya. Why? Kay kung pure existence ka, di ba itong gingon ganina na you stand in potency to nothing. Balik ko na parang sabihin nga na, bro. Wala kag agad sa lain. So maka-exist ka bisag walay lain nga naghatag nimo existence.
Pero karon kung daghan ta kay kitahay, daghang tao, dahil human being sa pang example, naa may something different from your existence nga makahatag og kalahian nimo ug nako. Di ba? Example, puro ta tao diri. Pero ganong daghan man lang kita. Daghan ta tungod kay lahi ang chunk of matter nga nani mo sa chunk of matter nga naa nako. Usa na sa di ba bro? Objection na. After sa objection, before the objection, at least na-guess mo ang punto bro. Na-guess na bro nga, if more than, if kanang naatay multiplicity, kinahanglan naay naa sa usa nga wa sa kaduha. Kay kung wala na kalahi kanang principle of differentiation, usar kita. Kada bro, unsay mo before na mo proceed, unsa tay mo objection? Ang akong kuan is ang galipog ko nga ngano makaingon sa Aquinas nga usar gid ta wala gyud pareha nato like ang pasabot ba niya nga walay line mark or walay line red O nga dapat nga walay line mark or walay line red mo nang gingon nga basta pure delete up your existence so ngano nakaingon siya nga walay line mark walay line red I mean reluctant ko ani nga topic kay moabot mo sa realm sa usa ka part sa science nga dili kay ko ganahan discuss quantum physics pero di ko ganahan discuss na ganun mabot ang ato. na may prove na may kuan ang quantum physics theory nga multi-world interpretation usa sa tulos nga interpretation sa quantum physics di lang ko ganahan mo dwell thinking ana kay di ko quantum physicist basi sayo pa ko mga istorya pa pero ang ako lang mo talag yun sa paghibaw ni Aquinas nga usaray red usaray mark. Sige bro. Ang punto ni Aquinas is dili mag-agad sa example nga igamit. So, ano itong igamit nga example naman to nga lahi si red, lahi si mark, di ba? So, pwede na to na ipanaplin ang example for the substantive point. Ang substantive point gid niya mao ni nga para maduha mo kinahanglan naay nasa usa nga wala sa kaduha. Di ba? So karon para manaay naa sa usa ka pure existence nga wala sa ikaduha nga pure existence kinahanglan man nga katong lahi nila katong principle of difference ba kinahanglan nga mag-agad ang iyang existence adto katong naa na niya so mao nga di na siya pure existence di ba kay ang iyang existence kaagad naman atong differentiating principle so in reality bisan og ning hypothesize ta nga duha to sila ka pure existence usar gyud kay katong ikaduha nga kaagad sa iyang principle of differentiation di kita sa pure existence. So nakita bro, na kinahanglan kung pure existence ka, usa ka tungod atong logical argumentation, dili intuition, but argument kita siya. Sige bro, sa imong objection na to. Akong pangutana lang what if ako mayon to dili ko mo agree na Aquinas. Unsa may implication na? Ang implication na bro is ma-fallacious ka or wa ka ning dawat sa usa ka sound argument. So kinahanglan kung gusto ka magpabilin as a sane human being, rational human being, makakita ka dapat og flaw atong argument, either wrong or false na premise or error sa validity sa structure. Kung walay bisag usa ka error ato either in the premise or in the structure, kinahanglan tinuod whether you accept it or not. So ning daog gihapon ang katong reasoning ni Aquinas, whether you accept it or not, kung wa kay mahatag na either usa atong duha. Ang problema bro kay naa man objection pero mo lagi dili ko ka una kapahitan ni kay ang the way man gud si Aquinas nga mo prove sa God is bisag kung saan niya focus nga philosophical ra gid tanan mo touch man gud siya sa realm sa scientific sa science good. Ang problema kay ang objection na nako na para kang Aquinas kay naa sa quantum physics dili na ako ma-discuss dili ko quantum physicist dili ko ganahan nga magsulti-sulti o mga butang nga sayop di ko kay dili ko wala ko study ana wala pero ang nerd man ko, sige kung tanaw mga ingana. So naa siya objection dito nga it goes out like murag kung mag-study ka kung mubasa man lang ka quantum physics or kung tanaw kag video sa YouTube makaingon jud nga way nonsensical jud ang quantum physics kay tanan butang nga mahitabo sa quantum physics lahi sa classical physics. Bro, pwede mo kayo gamay. Natay ganang gamay problema na bro kay sa imong gingon kanina para mo stand ang quantum physics as it stands today kinahanglan masayop tong Aquinas di ba kay mutually exclusive sila ang problema ana bro dunay na publish na libro bago pa no
nakalimot ko 2017 man ito kanang neo-Aristotelian perspectives on contemporary science. Agi-edit na ni nila Dr. Rob Coons, nila Dr. William Wainwright, nga ilang gi-prove nga from the very assumptions of quantum mechanics, imong ma-derive ang entire Aristotelian framework. For example, ang act and potency. Diba, mamo to ibasihan ni Aquinas nga kanang usama to sa yung premises nga ang essence or ang nature sa usa ka butang potential na siya with respect to existence. Diba? So, atong punto lang nga katong giugatan ato nga metaphysical foundation nga act and potency is already assumed sa quantum mechanics. Nga kinadaghanang libro na suwat bahin na nabo pagkakaroon. Example lang katong Fraser, Dr. Irving Fraser nga Aristotle's Revenge, how contemporary science and biology presuppose Aristotelian metaphysics. So, in other words, kung dili mo ma-state bro, kung unsa mga dito nga specific objection from quantum mechanics para ma-disprove ang metaphysics ni Aquinas, don't need mo kung mo state kung how these neo-Aristotelians derived Aristotelian metaphysics from quantum mechanics. No? Nung need na ko kayo, kaya wala mo kayo ni-state sa unsa to. So enough na ko, nga ni-state ko, ni-exist po to sila. Nga natin sa alternative explanation, nga dili mutually exclusive di ay ang quantum mechanics o ang metaphysics ni Aquinas. Nag-isa mo ang punto. And the thing is, I have to read that book. Okay, I'm pretty sure na I'm argument against anak. So, panahon sa na akong arguments against anak kung unsa sila mo-hold ba. Ito na basahon after. Oh, basahon. Kinala niya na basahon. Wala, di ba ko familiar na nga po. Karon pa ko sa kadungog na. So, kinahanglan di ko mag-study na. Dili pa ko makatubag na karon. Kay di ko ganahan nga story na tayop sa ko na. So ako nang studyhan, then maybe sunod maka-continue to sa atong discussion. So, move ka sa next premise. So far bro, wala ko nadunggan nga nahatag ni mga objection against sa first premise ni Aquinas nga kanang ang imong objection is wa pay klaro kay wa man ka naka-state kung unsa tong argument kay sa quantum mechanics na counteran ako appeal to authority rapod kay appeal to authority mo tayo ha. So ni-appeal po ko authority kay enough naman to refute ang appeal to authority. So ano ta sa second premise nga dunay reality sa kalibutan nga dili pure existence. Di ba? Kaya mo tayo second premise. Sa first premise, kung wala pure existence, mahog na wala po impure existence. Di ba? Mo tayo first premise. Second premise nga dunay pure existence. So na at least one, dunay impure existence. Dunay reality nga ang iyang existence o iyang nature distinct. Naka-objection na bro or agree ka na nga premise. So ako pangutada na kay ang impure existence ni Aquinas kay di ba usara? Ganang usara man. Dili. Ang pure. Ang pure. Ganang usara man ang pure existence. Ganang di man pwede duha. I mean, unsa implication di ay kung one or many ang pure existence. So balik ka sa ganina, kaya ito manidiskutan ganina bro. Unsa may atong rason nganong kung pure existence ka usar gid ka. Balik ko na tawagin kusuning ganina. Kung pure kung naay duha or more than duha sa bisan unsa, kinahanglan naay na sa usa nga wala sa ikaduha. Di ba bro? So, kita na ito nag-principle of differentiation. Example, parehaman nga animals ang iring ug ang tao. Pero nga nang distinct man sila. Pareha sila genus nga animals, pero pareha sila species. Tungod kay naay naa sa usa nga wala sa kaduha. Ang nasa una is the rational nature tingali sa ikaduha katong sa iring. Na ang naani nga kaduha is felinity pagka-iring. So in other words, para manaay duha sa bisan unsa, kinahanglan naay principle of difference. Pero sa pure existence, dili pwede nga manaana. Tungod kay kung naay naa sa pure existence 1, nga wala sa pure existence 2, mahog na katong principle of difference nila, no? Mao to ining actual, mao to condition of possibility para manaa tong reality nga iyahang gi-differentiate. Di ba? Katong pure existence ba, iyang i-differentiate. So, maotoy katong principle of difference, nahimo na noong condition para maka-exist ang pure existence. One. Yan karon kay ang pure existence kay, di man siya pwede nga mag-agad sa lain for it to exist. Kay pure existence gani, contained na sa iyang kaugalingong nature ang pa-exist. So, impossible. So, atong point na is katong hypothesis nga naay duha ka pure existence could never be true. Why? Kay para ma-true to siya,
makinahanglan tag ontological contradiction nga pure existence nga gaagad sa iyang existence sa principle of differentiation, which is in contradiction to siya. So na-disprove to sa hypothesis. Naklaro na bro? Last 10 minutes. Wala na klaro. Sige, so na ito ha. Ito i-restate, okay na? Or balik ko, gusto ka mo sa line point. At ito lang, balik ko na ito ha. Para masabtang kita to, ang punto ni Aquinas nga kinahanglan usar gyud ang pure existence. Ingani ito ng duman. Atong i-test na to ang hypothesis nga there are two pure existences. Tama to, kaya ron na more than one. O niya, after nga pag-test, atong makitaan nga impossible na sa hypothesis. Di ka mo ingon na impossible sa kay mo nang umatas. I-test mo na to, tagon na. Ate hatag lang ko sa structure lang bro. Structure ko sa argument ba. Wa pa ko ning go sa substance. So, amo na itong dagan ba niya. Unsa man nga test, ipakita nga impossible ang Nga katong hypothesis nga naay duha ka pure existence or more. impossible siya. Nga ato i-prove na impossible na siya. So how? Ngani. Para manay kalahian ang usa ka being sa ikaduhang being, kinahanglan nga naay difference between them. Di ba? Kaya kung walay difference between them, usa na silang duha. Nagets bro? Hinahinaya na to. Para naman naay duha sa bisan unsa, kinahanglan naa sa usa, naay feature ba? Nga naa sa usa, nga wala sa kaduha. Kaya kung wala na nga feature, identical na silang duha. Now, ibutang ta, duha ka buot ang pure existence. Let's say, kaya hypothesis man niya atong i-test. For there to be two pure existences, then, dapat na ay principle of differentiation between them. Karon, kana nga principle of differentiation, unsa man na siya? Example, na feature ang pure existence 1 nga wala sa pure existence 2. Di sa ka mo klaro unsa na feature, basta kay naa. Para man ay feature noon nga naa sa pure existence A, nga wala sa pure existence B, nga makahatag og kalahian sa duha. Ang problema ana, katong pure existence nga naa ato nga feature, maka-exist ra if naa ang feature. Di ba bro? So iyang existence is contingent or dependent on the feature na maka-differentiate niya sa pure existence B. Now, problema man na siya. Kaya if pure existence ka, di man pwede nga mag-agad imong existence, makontingent imong existence sa anything else, bisan pa sa any principle of differentiation, any feature at all. Kay nature man mismo ang pag-exist. Meaning, automatic jud na if na kay nature, di exist ka, kay mo man ang nature sa pure existence, di ba? Nga, automatic mo follow sa iyang nature, iyang existence. So, never dili possible, dili logical, mahimong contradictory nga maingon ta nga pure existence ka pero gaagad imong existence sa lain nga feature. So in other words, katong hypothesis is not contradiction. Like mo follow ang contradiction if atong iingon nga tinuod ko nga hypothesis. Diya, base sa law of non-contradiction, never to siya mahimong true. Katong hypothesis tungod sa entailment niya nga contradiction. So kinahanglan gyud nga false to nga hypothesis nga dunay at least duha ka pure existence. So since false man to siya, then kinahanglan usa ra gyud kabot ang pure existence. 6 minutes. Sige bro. Nakay ka nang usa mo una to na premise. Wala wala pa kay ko kagrasa idea wa. Like dagan ang application nga anong kuan man anong di man jud pwede anong mo contradict man ang duha ka pure existence. Ngano mo contradict mo sila, like for example, like unsa may atong unsa may example nga mahatag nimo nga like accessible na to, like makagrasp ta ba, like for example katong yata nga example sa cellphone ng lamisa, unsa may mahatag nimo nga nga example. Mag-isod na bro kay para makahatag tag example sa pure existence, kinahanglan na ate makita na pure existence. Pero impossible man na kaya ng pure existence usara man ang Ginoo man. So dito kita makatag example. So atong mabuhat lang gyud ani, i-retrace na to ang logic gyud. Sige bro. Pero kung dili ta makahatag og example or dili ta makakita nganong sure man ta nga mao gyud na. Sure ta nga naa bro tungod kay by conceptual analysis, di ba gi-analyze ito ang concept na sa pagka-pure existence, mahug man nga mo follow man nga if duha sila, mahug man nga contradiction, di ba?
nga naay pure existence nga dili siya pure existence at the same time, in the same sense, place and time. So that is contradictory. So meaning false gito nga hypothesis. So in other words, dili na leap sa logic, but it follows from the very nature of the hypothesis. So meaning dapat na nato dawaton kay tungod logically sound siya. Logically sound. Pero dili na pwede nga dili ato lang sa i-suspend for now kay for example, ang advancement sa science wala para na nga mabot. Dili na siya pwede i-suspend. Like, dili siya ingon nga i-completely disregard. Pero dili sa nato i-suspend sa nato for now ba? Dili na siya pwede nga na. Dili bro, kay any possible advancement sa science, mag-presuppose man sa validity sa laws of logic. No. Sige, example na bro. Sa possible advancement sa science nga maka-refute sa laws of logic. Mga nakasabot ko sa unsay katong last nga debate ni Lider nga ningon siya. Dili siya ang rationality or ang philosophy sa kalibutan dili jud siya way para mo kuan unsa gitinuod. Kay sure, we might say sa karon nga logically sound jud siya ana, but who knows nga in the future natin ma-discover nga dili day nga na. Kada bro kanang who knows, no? Who knows nga in the future na ay scientific development nga maka-refute sa usa sa mga logical principles nga gibasa nato. So kana mo bro, mag-agad na sa faulty nga epistemological tool, kada bang assumption sa epistemology, how we know things. Nga Wala man siya mag-assume bro. Wala man siya. Ngani ang assumption nga before ni maipit ba. Ngani ang nakita ng assumption nga ingna ko og dili ba ni assumption. So ngani ang nakita ng assumption nga atong unhon ang unclear. Unya tanan nga clear atong i-interpret ana nga unclear. No. Kay ang unclear pa nga dunay development sa science nga maka-refute sa laws of logic, mao ang imong basis to argue against what is already clear nga all premises of the argument are true and the structure itself is valid. Sige, unsay mong tubaga to bro? Ang akong pasabot is mag-wait ta before ta mo dawat ato niya or bisag unsa man nga hypothesis niya, mag-wait ta sa unsay data nga ato makuha. Like kung unsang gisulti sa data di mo atong sundon. Pero dili ta maka-assume like 100% with certainty or dili 100%. Dili ta maka-ingon nga with certainty nga kato na gid siya may default, kato na gid siya may atong dawaton. Kay ang science community dili man ko siya mo-work og ingana. Maghuwat man gid sila sa data. Before sila wala gali sila kuhandaan, wala sila although nayuban ay bias pero most sa ilang studies wala gid sila bias first kay mag-base man sila sa data nila makuha at before pa sila mo derive og ilang conclusion. Ang problema na po, kung insist jud ta, no? Nga doon na si possibility nga ma-refute sa scientific developments ang laws of logic, no? So first, atong itaklaro ganina nga wala pa na siya. So, as far as we know, musetong sa lantana pagkakaroon, as far as we know, walay flaw ang reasoning na Aquinas. Di ba? So, as far as we know, God exists. No. As far as we know. Flow. Hey, wala ko maingon nga walay flow. Ako lang giingon nga ganong dili siya ingon nga walay flow kay wala ko makaingon siguro ka nga walay flow kay wala ko ikarebat which wala man ko mo-study gid anang As far as we know, as far as we know, wala. Dili ko makaingon nga walay flow. For now, dili ko makaingon nga walay flow unless if ako ginang studyhan maayo. So dili ko makaingon for now nga wala siya flow, di sa ko ingon nga flow siya. 1 minute. So, ang klaro lang bro is kung naa man gani flow nga makita nimo pwede posible pohon, wala pa nimo na nahatag karon. So as far as we know, during the course of this debate, ning stand nga sound ang argument ni Aquinas, wala kay napakita nga any single premise nga false o any other logical structure niya nga dili valid. So as far as we know, taman sa naabtan sa atong dialogue karon hapuna, sound yun ang argument ni Aquinas. Di ba? Kay tanan mong ganang responses kay kaagad man sa possibility, what if wrong siya? Pero wala man na show nga wrong yun. So, as far as we know, sound yun siya. Huwag ba ka bro, as far as we know, during the course of this debate. So, buhay nga as far as we know, kay wala siya for example, sa karang panahon na wala na ko siya ma-prove na flow. So, tinuod siya. As far as we know. As far as we know. So, tinuod siya. Kung gamiton na ako ng logic, maghimo ko ako ang murag something hypothesis nga absurd kayo pero dili nimo siya ma-prove nga flawed siya.
So ipakita ko na nga absurd tong kakwinas. Dili ba? What if man ako ang kagalingon logic. Dili mo nimo mapakita nga flawed siya. Dili mo ma-prove nga negative, dili mo ma-prove ang negative pa sa akong kagalingon hypothesis. Does that mean nga tinuod ang akong hypothesis? As far as we know, tinuod. As far as we know. Sa kunsa siya ka absurd. Oh, as far as we know. Di ba? Kaya wala man tayo nakitaan nga error sa mga premises o sa structure. Wa man na-review. So, in the same way, karong gabi una, as far as we know, sound the argument ng Pinas. Tayo na. Ikaw na bro. Last, paano na? Conclusion. 10 minutes. Wala lang, open forum ba? Patakoy yun ba? Oh, 10 minutes Ay, na ba? wala magsikayo. 10 minutes na ba? So, murag last stand lang nimo bro, bisag mga 5 to 10 minutes. Oh, akong kuan lang, last time ako kay kuan. Balik ka sa atin. Ang last time ako kay dapat yun yung continuation ako ni Mark ang debate. Wala akong makasulti. Kay daghan kayo kuan si Mark na dapat i-unpack. Hindi ko gusto nga na ako dili magbarog-barog din mag-story-story ako dili maoba. So kinahanglan ko more research about sa katong iyang kuan, about sa katong mga appearance na pure existence o impure existence. So naandun ni part 2 hopefully next week nga maka-continue mi sa kung asa mi kutob ron. Kay kuwang ra jud kayo usa ka oras sa ngani nga discussion. Kuwang ra jud kayo. Sige, salamat na to, para to. Salamat, Brother Red. O karon ibalik na to ang timer. Maximum o 10 minutes. Ito ba niyo? Nalibog mo ko niyo. 10 minutes usap para ni Brother Mark sa iyang conclusion. Brother Mark? Mayang hapon, kaniyang tanan, once again. Ano na to sa closing, no? Sa atong affirmative stand. Karong hapuna, atong gi-prove mga igsoon nga ang argumento ni Aquinas nga dunay Dios is sound. Unsa meaning anang sound? Successful siya nga argument. Number 1, walay false nga assumption or premise. O ikaduha, ang structure itself is valid. No, walay fallacy at all. Now, ang argument mauni. Premise 1, if all beings in the world are not pure existence, then walay mo exist bisag usa. Premise 2, mo di atong gi-unpack ganina, di na lang ito na-explain balik. Premise 2, naay reality nga dili pure existence. Ergo, necessary nga kinahanglan at least naay usa ka reality which is pure existence. And then next stage atong gipakita that such pure existence which we have proven to exist must be God. How? Number 1, kinahanglan usara siya. So monotheistic, no? Usara, why? Para manaay duha ka pure existence, kinahanglan dunay difference between the two. Kay para manaay duha sa bisan unsa, kinahanglan na may difference taliwa sa duha. Now, what could be the principle of difference? Unsa may pwede nga mahimong kalahian sa pure existence 1 o pure existence 2? Kung naa magani kalahian nila, kinahanglan katong pure existence 1 nga naa nga feature nga makapalahi niya sa pure existence 2 or B. Mahog na katong nga pure existence kaagad is contingent. It is dependent on the existence of the feature nga nakapalahi niya sa pure existence B. But that is an ontological contradiction. Nga naman, tungod kay kinaiya mismo sa pagka-pure existence ang pagkawa gaagad sa iyang existence sa lain bisan unsa pa na feature. So in other words, false ang hypothesis na more than one ang pure existence. Now, ang second premise na to is that naay reality nga dili pure existence. Kung sa may proof na to ana, atong proof ana nga daghang ta nga beings aning plaza karon, no, daghang tao diri. Dapat nga daghang ta nag-prove na siya nga dili ta pure existence. Kay kung pure existence lagi ta, kinahanglan usa ra gyud ta ani. Since daghan man ta, so dili ta pure existence. So naay reality nga dili pure existence. That is premise 2. So in other words, karon na-prove na to nga naay pure existence nga usara nga ato pong i-prove nga kinahanglan siya ang creator of everything else other than itself. Tungod kay tanan nga reality other than itself gaagad man ga-derive sa ilang existence from that pure existence. Nga naman, kay kung usara gani ka pure existence, then everything other than it should be impure existence. Di ba? I-exist man, pero dili man pure, so impure existence. Meaning, ang iyahang nature is really distinct sa iyang existence.
So in other words, kinahanglan kanang tanan nga dili mauni nga reality nga pure existence would derive, no? Should derive their existence, their very being from the pure existence. Meaning kaning pure existence is the creator of everything else that is. Kinahanglan nga intelligent ang pure existence. Why? Because intelligent ang iyang effect. At least some beings sa iyang effect kay intelligent, including us, na capable mag-analyze of arguments karon, no? So na intellect. So impossible, no? Or at least unlikely na ang sense mo derive from nonsense. Ang unreasonable mao'y derivan sa reason. So in other words, since na ay reason ang creatures nang gi-create ani nga pure existence, most likely than not, kinahanglan kini nga pure existence na intelligence. Kinahanglan na po sa will because contingent ang set of affairs nga naa sa kalibutan. Meaning, ang senaryo sa kalibutan karon did not be as it is. Example, pwede nga aning plaza, dili plaza ang naa diri, pwede og karsada, pwede katedral ang naa diri. Since it did not be as it is. Contingent siya. Pero nganong naingani malagi? Why? Because the creator of this reality nga atong experience, no? Will it to be that way, no? Nasa will. So since kani nga pure existence na ay intellect na po will, and then ang nature sa usa ka person is to be a being nga naay intellect ug will, mahuga kinahanglan personal ang pure existence. So capable maminaw sa atong prayers. Karon all holy ni siya because all sin, all evil is a mark of impure existence. It is a mark of potency, limitation. Ya kaning pure existence kay perfect man. Ano perfect man siya? Tungod kay tanan nga imperfection, no? Nga pwedeng manaan niya, limitation man na sa iyang existence. Karon kay pure existence ko siya. So wala yung makalimit sa iyang nature. So perfect siya. Appeal sa iyang perfection ang pagka-all holy o pagka-worthy of worship. Kanang worthy of worship kay all holy, creator siya of all else that is. So ang proper response sa usa ka rational animal pareha nato karon ani nga being nga itong na-prove nga exist is worship. And that means that this being na na-prove ni Aquinas to exist is no other than the God of Exodus 3:14, no? Sa Exodus 3:14 gisgutan ni Moises ang usa ka being nga niingon nang iyang ngan is I am who am. Ako mao ako. Unsa man na? Mao na ang pure existence, no? Ang akong kinaiya mismo, ang akong pagka-ako, mao ang pagka-am, mao ang existence. So, at least, as far as we know, taman karong gabi una, since walay bisag usa ka premise nga napakita, no nga false na premise, o walay bisag usa ka error sa structure itself sa argument, no? Nga napakita nga invalid, then, as far as we know, taman sa atong na-discuss karong gabi una, successful or sound ang argument ng Aquinas. So in other words, dili ma-deny as far as we know, kadunay Dios. So any attempt as of the moment, ngayon nga at the end of this discussion, nga walay evidence na dunay Dios, sayop siya. So as far as we know, na ay at least one argument, nga karon daghan pa naman argument sa Aquinas, plus daghan pa argument nga dili ka Aquinas, nga dunay Dios, unsa nakatong ban. But that would be subject to another debate. Pagkakaroon, nakasalamat ug maayong gabi kay inyong tanan. 6 minutes ang na-consume ni Brother Mark sa iyang konklusyon. Daghang salamat mga igsoon o nakita na to sa ilang dialog karon nga dapat magyud ang mga konsepto nga gisgutan ni St. Thomas Aquinas ug daghan mao nga usa ka suggestion nato sa duha ka tig-dialog nga mag-focus lang sa pipila ka concept, Brother Mark o Brother Red, kay lapad manggod aron nga magtagbo gid mo nga pareha mo tun-an. So mag-focus silbi next time sa issue sa distinction sa essence of existence, pure existence, ana. So kay nag-isgot o quantum mechanics nya kinahanglan nga doon na gid mo'y focus nga specific kay aron dili masayang ang oras nga kay nahog magutong istorya nga Nagpasabot na to bro, lahi man mag-focus. Ino na lang nato nga sa kalapag sa gipahisgutan ni Aquinas, lahi inyong gipangtun-an. Mo lang nga lahi pod mo gipanghisgutan. So sige lang kay
nindot kayo ni nanuman kay mahimo ni siya nga springboard for more discussion. Unya nindot ning dunay unani nga intellectual discussion aron nga ang mga tao makaamgo nga ang paghupot sa pagtuo o pagsalikway niini dili di ay blind ang gihimo sa mga tao na sila gibasihan whether sa side sa TS o sa ATS. So okay, so salamat kayo sa mga tigpaminaw. O kita isip mga Catholic Faith Defender, magpadayon ta sa atong paambit sa atong pagtuong Katoliko kay daghan pa kayong mga tao nga nanginahanglan sa atong pagpasabot. So salamat sa inyong pagpaminaw karon o sa inyong mga comments. O God bless. See you next time. Dapat ay open forum. Open forum sa mga tao? Kasama? Wala like question and answer. Okay. Sige. Dunay second portion sa atong Magtuon sa. Sa maning open video na open forum ron? Kamo? Okay ra. So dunay tay open forum. Basig na ay mangutana, gustong mangutana sa atong duha ka tigpaambit. Niyaman po si Brother Emmanuel usa ka kanang dili Katoliko niyaman basig ganahan ni mangutana. O nabasig na uban diha nga Katoliko mangutana sa atong duha ka tigdialog. Naa ba? Murag wa man tingali. Okay. Duha mong guni nga wali karon nga gagamit og sound system to speakers pod. Nya murag bibo sila dito. Mao na nga mga ubang tigpangutana murag tuwa dito. Sige lang, so Hatag na mag-mic. so Di man magpahuwag. pagkakaroon diha na tingali taman kay umano to sa question ako murag di pa may tabo sunod si Domingo kay doon na may formation na mo. So Sunday after next, at least duha semana preparation. Focus sa pagsabot mo unsa inyong isgutan kay aron di kayo lapad. Aron nga naagi specific nga one focus kay intellectual man kayo ni ang dami lang mga analogy, mga example kay kasayta nga ang bagang doon sa mga tao dili man familiar sa mga technical terms. Kay ang barrier ang magyud kay language. Kay o gato lang makuha ang language aning philosophy o kanang sa science uban pa maka-relate na magyud ang mga tao kay pareha man ta na ay mga common sense. So salamat mga igsono. God bless o see you next Sunday.